Madalas ang turing ng maraming tao sa pagsubok at problema ay mga hadlang, pasakit, pabigat, pagpapahirap, at kung paanong ang mga ito'y nagpapakita ng kahinaan ng isang tao. Ngunit ang pananaw po ng tunay na Kristiyano sa mga pagsubok at problema ay kabaligtaran po ng mga ito. Si Apostol Paul ay nakaranas po ng matinding pagsubok o kahinaan na inilarawan po niya bilang thorn in the flesh. Basahin po natin ang nakasulat at sinabi niya po sa Book of 2 Corinthians chapter 12, 7b. Ang sabi niya, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. Ngunit sa halip po na maging hadlang, ang kahinang ito ang naging daan upang siya ay maging malakas. Natuto po siyang maging matatag sa gitna po ng mga sakit at kabiguan. Ang kanyang mga kahinaan ay hindi naging dahilan upang siya po ay tuluyang mawasak. Sa tulong po ng kapangyarihan ng Diyos, nagawa po niyang kumuha ng lakas mula sa kanyang mga kahinaan. So may dalawa kang pagpipilian, ibagsak ka ng problema o patatagin ka ng problema. Sa umaga pang ito, sa tulong po ng Holy Spirit, I pray na may matuturunan po ang bawat isa sa atin mula po sa karanasan ni Apostle Paul. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Power Made Perfect in Weakness. Basahin po natin ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you. Sa iba pong translation, ang nakasulat po ron ay, my grace is all you need. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Now, ang question, what are the benefits from the weaknesses of life? Ang una po, the weaknesses of life drive us to deepen our faith in God. Atin pong basahin ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Si Apostle Paul po ay kilala sa kanyang napakatibay na pananampalataya sa Diyos. Kahit siya po ay dumanas ng matitinding pagsubok, pag-uusig at pagkakulong, ang kanya pong pagtitiwala ay hindi po natinag kailanman. Ang kanya pong pananampalataya ay hindi lamang basta pag-ayon sa mga paniniwala sa religion, dahil ang kanya pong pananampalataya ay isang personal na pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Doon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12b, nakasulat po, for I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his return. Ang tunay po na pananampalataya sa Diyos lamang ang sasapat sa panahon po ng kahinaan. Ang pananampalataya ay hindi simpleng pagyuko o pagkilala lamang sa Kanya. Ito po ay ang pagpapahintulot sa Diyos na makiisa sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng Kanyang presence, tayo po ay natutulungan at napapalakas sa oras po ng ating mga kahinaan. Point number 2. The weaknesses of life keep us aware of life's greater concerns. Atin pong basahin na nakasulat sa Book of Philippians chapter 1 verses 21 up to 24. For to me, living means living for Christ, and dying is even better. But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don't know which is better. I'm torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me, but for your sakes, it is better that I continue to live. Mas marami pang ibang iniisip si Apostle Paul kaysa sa mga pasakit na dulot po ng kanyang thorn in the flesh. Maliwanag po sa kanya ang kanyang purpose. Nais niyang tanggapin ng bawat tao si Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Nais din niya na ang bawat mananampalataya ay maging katulad ni Kristo sa kanila pong mga kaisipan at mga gawa, sa kanilang karakter. Ito po ang mga dahilan kung bakit hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang thorn in the flesh sa kanya pong mga layunin. Kapag ang isang tao ay nakafocus sa mas makadiyos na purpose ng buhay, nadadaig po niya ang kanyang mga kahinaan. Ngunit kapag walang goal ang isang tao, napipilitan po siyang mag-focus sa sarili niyang mga kahinaan, kakulangan at kapansanan. Point number 3. The weaknesses of life motivate us to become a part of a church family. Doon po sa Book of Hebrews chapter 10 verses 24 and 25, it is written, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works.
And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Ang mga anak po ng Diyos ay pinagbubuklod sa isang malalim at closer fellowship. Sila ay nagpapatuloy sa isa't isa, nagmamahalan, naglilingkod sa isa't isa, nagpapatawaran, nananalangin at nagsusuportahan sa isa't isa. Point number 4, the weaknesses of life afford opportunities to help the troubled. Doon po sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4, mababasa naman po natin, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Ang sarili pong karanasan ni Apostle Paul sa pagsubok ang nagbigay po sa kanya ng kakayahang mag-alaga at magpalakas ng loob sa mga nangangailangan ng tulong at kaginhawaan. Sa kanya pong paghahanap ng lakas sa Diyos, noong siya'y mahina, naging daan din po siya upang ituro sa ibang nasasaktan kung kanino sila makakatagpo ng tulong. Ang mga taong nasaktan at natulungan ay nagpapatunay po na sila ang mahuhusay na tagatulong. Point number 5, the weaknesses of life force us to look for a greater hope. Sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18, nakasulat po, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Hindi inalintana ni Paul ang kanyang mga kahinaan. Nag-focus po siya sa kanyang purpose at goal. Ang tinig po sa kanyang laman o ang kanyang thorn in the flesh ay hindi naging dahilan upang magkaroon siya ng negatibong pananaw sa buhay. Sa halip, sa gitna po ng kanyang mga kahinaan, minahal niya ang buhay. Bahagi ng kanyang pagmamahal sa buhay ang kanyang pong positibong pananaw sa hinaharap. Naniwala po siya na sa huli ay aalisin din ng Diyos ang tinig. Basahin po natin ang nakasulat naman sa 1 Corinthians 15:53. For our dying bodies, ang sabi ni Paul, must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Mahigit na dakilang pag-asa para sa mga mananampalataya. Ang mga kahinaan po sa buhay ay maaaring magtagal, ngunit hindi ito magpapatuloy hanggang sa kawalang hanggan. Ang mananampalataya po ay tatanggap ng isang katawan na hindi maapektuhan o magkakaroon ng anumang physical at emotional na karamdaman. Doon po sa Romans chapter 8 verse 18, napakaganda po na nakasulat dito. Ang sabi po, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Ang kahinaan po sa buhay ay hindi nangangahulugan magiging mahina tayo. Dahil sa tulong po ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng lakas sa gitna ng ating mga kahinaan. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong pong pakikinig, and God bless us all. Glory to God.